Napa-second opinion na po natin si Barako kasi kung matatandaan nyo po nung mga nakaraan, matagal na po namin pinapagamot si Barako about po sa kanyang platelet dahil nga po hindi tumataas yung platelet niya. Parang naglalaro lang po sa 100 plus tapos pababa. Minsan sobrang baba. Tulad po ngayon, ang resulta po ng platelet niya ay 84 lang. Tapos, kung tutuusin po, dapat hindi talaga bababa yung kanyang platelet kasi nga po, nagsusupplement si Barako araw-araw. Tuwing gabi po, pinapainom ko si Barako ng Bilip. Ito po yung kanyang iniinom na gamot. Ayan o, konti na nga lang eh. Ayan po yung iniinom niya, Bilip. Ayan ang kanyang supplement. Tapos nakatry na rin po siya ng Trombocure, nakapag-try na rin po siya ng Trombit, tapos tawa-tawa capsule, tawa-tawa na dahon na nilaga, katas ng papaya. Tapos nasubukan na rin po namin yung itlog pugo, kaya kung mapapansin nyo po, lagi kami nagpapakain sa kanila ng itlog pugo kasi ayun po yung pinanggagamot namin. Tapos last year, pinatake din po namin sila ng NexGard. Kaya kung tutuusin po, dapat di siya magkakagento kasi meron po siyang supplement na pampataas ng platelet. Yun nga lang po kaya namin siya pina-second opinion, gawa nga po nang hindi tumataas yung kanyang platelet. At eto po, ang findings po sa kanya, meron po siyang Ehrlichia ulit. At dahil nga po halos lahat na try na namin para lang tumaas yung platelet ni Barako at hindi pa rin po tumataas. Ganito po kadami ngayon yung reseta sa kanya ng vet na iinumin niyang gamot. Ayan. Ganyan po kadami. Kaya, ayan. Sana po, pag-pray po natin si Barako na normal lang po talaga yung nangyayari sa kanya na pagkababa ng platelet niya kasi halos lahat po talaga na try na po namin. Nag-vitamins din po siya ng B-complex. Nagpugo, itlog pugo, ng tawa-tawa capsule, tawa-tawa na dahon na nilaga, katas ng dahon ng papaya, inulit ko po, ayan. Na-take na po lahat ni Barako, yan yung Trombocure, Trombit, tapos yung Bilip nga po. Lahat po yan na-try niya na, tapos Doxy. Pero ganun pa rin po, hindi talaga tumataas yung kanyang platelet. Matagal na po yan eh. Yung creatinine niya po dati, okay na po yung creatinine niya. Sa ngayon, ito po yung kanyang mga iinumin. Ayan. Tulad sila ni Shelo. Meron din si Shelong ganyang gamot. Ayan po. Salamat po sa lahat po ng nagpa-follow sa amin. Kasi kung hindi po dahil sa panonood nyo po sa amin, hindi po namin magagawa na masuportahan ng pangangailangan ng aming mga par babies. Negative po siya sa lactose. Yes, Okay. very good po yun. Pero dito sa mga blood parasite, positive po kasi siya against Babesia gibsoni, Canis, Anaplasma, tsaka Ehrlichia. At the same time, sa CBC natin, yung level ng platelet niya is 84 lang po. 84? Yes, so mababa siya. Mababa. So 140 to 520 yung normal, sa kanya 84. So likely, maaaring active yung infection. Unfortunately kasi sa mga pasyenteng with blood parasite, hindi sila nagkakaroon ng immunity against dun sa infection. If in case, halimbawa, nag-treatment, nagkakagarapata pa rin kahit pa isa-isa, babalik at babalik yung infection. So ideally, lagi pa rin tayo magbigay ng mga anti-tick and flea. Although yung mga anti-tick and flea, hindi siya 100% guarantee na hindi na magkakaroon ng blood parasite. Walang anti-tick and flea ang mag-claim na prevention siya for blood parasite. Prevention siya for ticks. Kasi pag kumagat yung garapata sa pasyente, may window na 3 to 4 hours na pwede pang mahawa yung pasyente sa blood parasite. Within 6 to 8 hours bago mapatay pa yung mismong garapata. At least napatay natin yung garapata, hindi na siya makapaghawa. Pero may chance pa rin ma-infect yung pasyente. So likely ay ongoing or meron pa rin siyang active na infection since mababa yung platelet niya talaga. Okay. Last kasi na resulta ng kanya, nasa 175. Normal na po yun. Malaki na Normal na binaba siya niya. technically. Pagka ganun po, pagka ganito mga blood parasite, nire-recommend namin for monitoring ng at least 2 weeks. Tapos every month for 3 consecutive months. Kung lagi naman normal, so pwede tayo mag-quarterly or semi-annual or every 6 months.
para ma-monitor natin. Kasi nga, ang hirap talagang makontrol ng mga blood parasite kasi wala pa siyang any vaccine or talagang prevention for blood parasite. Yun yung medyo mahirap po. So ideally, balik tayo after 2 weeks pagtapos nito para ma-repeat yung CBC. Maganda, ma-check din yung chem. Since literal na yung blood parasite, yung mga blood bacteria, yung protozoa is nasa dugo, pwede siyang mag-cause ng pagkasira ng ibang organs. So yun yung gusto nating ma-rule out kung meron na ba or wala. Hopefully wala pa naman kasi active pa naman siya. Okay. Sa reseta, since positive siya sa Babesia, so 3 klaseng antibiotic yung ibibigay natin. Doxycycline, clindamycin, and metronidazole. Yung doxycycline, once a day lang po tayo for 28 days. Clindamycin 2.6 twice a day for 14 days, and Metro 4 ml twice a day for 14 days. Ideally lahat give after feeding. Bigay na rin tayo ng steroids or pred since nabanggit nyo before na laging mababa yung platelet niya. Nakakatulong din to para mabawasan yung immune-mediated na disease or yung relation niya. Yung mga chances kasi prednisone, kahit prednisone na lang po tayo. Prednisone para tumaas din yung platelet niya back into normal. Now with prednisone, so first week isang tablet twice a day, second week isang tablet once a day, and third week isang tablet every other day. Okay? B-leaf yung meron po kayo, so kahit 3 ml na po natin twice a day for 14 days. Poppy leaf, ito ang dagdag kasi nito may tawa-tawa. So, nakakatulong siya para, ito kasi is more on papaya. Ito ay may tawa-tawa. So, para tumaas yung platelet. Livotine, kidney liver supplement, 6 ml once a day lang. Macalvit CC and Immunopet Shield. More on immune booster lang to. 2 ml once a day. Ito po, 2 ml twice a day for 14 days. Then, 2 ml of supplement. Itong Electro V plus Mondex, optional naman siya. If tumatamlay, pwede nyo i-add sa drinking water niya. Pero kung hindi naman, kahit wag na muna tayo bumili. So, may sensitive lang po sa mga gamot na to. Specifically itong doxycycline. Huwag siya isasabay sa mga supplement na may iron, calcium, zinc, milk, and dairy products. Dapat may 3 to 6 hours na pagitan. So, itong 1, huwag nyo na lang isabay po dito sa mga supplement. Or huwag din muna tayo magbigay ng mga gatas. Tapos, monitor natin for any drug reaction. If meron, stop the medication possible. And balik tayo na April 21 for follow-up check-up, CBC, plus blood chem. Hindi ko na ma-recommend na ulitin ito. Kasi kung mag-positive na siya sa 4, much better kung mapicturean nyo para at least kahit mawala yung test kit, meron kayong idea kung saan siya nag-positive. In the future, baka may magtanong po ulit sa inyo, at least alam niya na. Para hindi tayo test ng test. Sayang din po kasi. Hello po mga Kabarako family. Ayan, ngayon po nandito po kami ni Barako sa pathology kasi pina-check up po namin siya na hindi po maganda yung resulta. Kasi bumaba po ulit yung kanyang platelet. Kaya mag-undergo po si Barako ngayon ng panibagong treatment. Pero maganda, okay na rin po kasi naagapan, nalaman agad natin na mababa na pala ulit yung kanyang platelet. Kaya ayan, ang daming gamot na inamin ni Barako. Sana po maging okay naman si Barako, makayanin niya ulit. Sa dami ng gamot niya, ayan yung gamot ni Barako. Kaya ayan, kami po pauwi na. Pag-pray po natin si Barako. Salamat po. God bless. Salamat.